Sa lahat, good morning po. Pwede na po tayong tumayo. Sino pong excited ngayong umagang ito? Sige nga po. Let's shout amen. Ayan. Sino pong nasasabik sa gagawin ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito? Amen, no? Napakabuti ng Panginoon, amen? Amen. Lahat tayo ay aawit, amen? Amen. Sige po, tayo po ay aawit. Ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Sisigaw! Sisigaw! Kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw. Isan pa? Pagkailanman, isan pa? Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Sisigaw! Sisigaw! Kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, sabay-sabay, isisigaw, magpagkailanman. Shout! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Let's shout! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Let's shout, sabay-sabay! Itataas, Sige po. Itatanghal, isisigaw, Let's declare. Jesus. Itataas, Yes, Lord. itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Minsan pa. Sabay-sabay po tayo. Itataas, Yes, Lord. itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal,
Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Magpagkailanman. Yes, Lord. Ang ulan lumagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Luminos na limang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo! Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luwa, di maaaring huminto ang pagmukal ng pagsamba sa aking puso. Natiyang! Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dalayan, ito'y walang upay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Buhos ang ulan, lumagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Mapangako mo! Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luwa, di maaaring huminto ang pagmukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat ang lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, sigaw ng aking puso'y walang upay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Sabay! Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Yes, Lord! Pagkat ang lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dalayan, ito'y walang upay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Ang taloy ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo.
tuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Oh, oh. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdo, walang kailanman. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Yes, Lord. Diyos na dakila, Let's sing. karapat-dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdo. Minsan pa po, sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdo, walang kailanman. Ang alayan kay tanging nililig, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip, ibigin. Yes, Lord. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging piniling mo. Ihandog lahat sa Salamat mo, bawat araw ikaw ang naisip. ang alayan kay tanging mitiling, iandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip, ibig. Yung mas malakas ba, church? Let's sing! Oh, ang alayan kay tanging, alayan kay tanging mitiling. Lahat sa Bawat araw ikaw ang naisip, ibigin.
sadyang kahanga kahit na ulit-ulitin ko, sabihin ko, mahirap mag-isa, larawan ng damdamin, aawitin ko. O aking Diyos. Minsan pa, kay sadya. Ika'y sadyang kahanga kahit na ulit-ulitin ko. Di kami magsasawa, O Diyos. Sabihin ko, Mahirap man isa, larawan ng damdamin, aawitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kauling-ulihang hininga, ang nais ko ay sambahin ka. Yes, Lord. Sambahin ka, ang aking katugunan sa iyong kadakilaan. Sambahin ka, O Diyos. sambahin ka, Ang aking kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalamang ibig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig mo. Alam niyo po mga kapatid, lahat ng awit na ito ay hindi sasapat. Pero pag narinig po ng Panginoon ang ating tinig, alam po niya na ikaw ay umaawit sa Kanya. kung sadyang kahanga Let's sing, church. ulitin ko, sabihin ko, Mahirap man isa, larawan ng damdamin, aawitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kauli-uli ang hininga, ang nais ko ay sambahin ka. Sambahin ka, ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka. Sambahin ka, ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalamang ibig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig. Sambahin ka, sambahin ka, ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka. Sambahin ka, ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalamang ibig, ngunit sa'yo ay aawitin ang Let's see, church! Sambahin ka. Let's see, church! Sambahin ka. Yes, Lord! ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay Sambahin ka, O Diyos. sambahin ka, Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalamang ibig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig. Sambahin ka, O Diyos. sambahin ka, Ang aking katugunan
sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat ng nalalamang hiling, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig ko. Luwalhati sa iyong pangalan, oh, pagsamba walang hangganan, oh, banal at makapangyarihang Diyos. Oh, luwalhati sa iyong pangalan, oh, pagsambang walang hangganan, oh, banal at makapangyarihang Diyos. Let's sing! Sambahin ka, sambahin ka, ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat ng nalalamang hiling, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig mo. It's CJ. Awitan mo ang Panginoon. Dakila ka. Tunay na ika'y mabuti, O Diyos. Sing. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Let's sing, church! Panginoon, dakila ka tapat Sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Yes, Lord, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkukulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo, Diyos, Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, Di ka nagkulang. sige kapatid, awitan mo ang Panginoon. Biyaya mo Kung gaano siya kabuti sa iyo. laging laan. Ang pag-ibig mo Kung gaano siya hindi nagkukulang. sa akin walang hanggan.
ang rason kung bakit ikaw ay nakatayo pa hanggang ngayon, kapatid. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon. Panginoon, dakila ka naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat Let's sing, church. sa dalangin Ikaw ay dakila, O Diyos. ako'y inibig Ni minsan ay hindi ka nagkulang. ko ay ganito. Minahal mo kami, Panginoon. Katapusan ang pagmamahal mo. Salamat, O Diyos. Pinipili ang puso mo. Let's sing. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Thank you, Lord. Maraming salamat, O Diyos. Dahil ikaw ay tunay na dakila sa aming buhay, Panginoon. Na kami ay nandirito, Panginoon. Salamat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Itong season ng buhay namin, Panginoon, ngayong December, Lord. Muli mong ibalik, Panginoon. Muli mong idirekta, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, sa kung sino ang totoong dahilan, Panginoon, ng Paskong ito, Panginoon. Muli mong ibalik ang aming mga puso sa iyo, O Diyos. Muli mong ituon, Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming mga gawain, Panginoon, na tanging sa iyo lamang, Panginoon. Na ikaw ang nag-iisa, Panginoon, ang nag-iisang dahilan kung bakit kami nagdiriwang ngayong Kapaskuhan, Panginoon. Ikaw ang totoong rason, Panginoon. Bakit kami nandirito, Panginoon. And Lord, sa aming gagawin ito, Panginoon, patuloy kang maitaas, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy kang, Panginoon, na mapangarangalan, Panginoon, sa aming harapan, Panginoon. Sa aming taas, Panginoon. Ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon.
Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Jesus. Bawat isa. At talaga nga pong napakabilis po ng panahon. Amen po. Ayan. So, are we blessed? Yes, we are so much blessed po dahil muli binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon para siya ay ating mapapurihan, pasalamatan, at parangalan sa ating mga buhay. Napakabuti po ng ating Panginoon kasi matatapos na po ang taon na naman na talagang pinagtatagumpay tayo. At yun ay dahil sa kanyang biyaya. Amen po? Talagang hindi natin marami man tayong pinagdaanan, pero we are overcomer because of Jesus. Amen po? At yan po, bago po tayo tumungo sa ating tithes and offering, short reminders lamang po. We continually encourage everyone po sa mga may mga talento na ibinigay ang ating Panginoon. Pwede po kayo mag-involve sa mga ministry na inilaan po sa atin ng ating Panginoon. Andyan po ang Martha Ministry, ang ushering team, ang prayer team po, ang music team po. Pwede po kayo sa may mga kakayahan kumanta, tumugtog, talagang open po ang ng Panginoon para sa inyo. So ayan po, kumusta po ang bawat isa? Busy na po ba? Busy na sa pag-iisip kung ano ang ihahanda? Busy na po ba sa kung sino ang reregaluhan? Pero yun nga po, busy tayo ngayon na darating na Kapaskuhan. Pero lagi natin pong tatandaan na kaya po tayo nagse-celebrate ng Pasko dahil po kay Kristo. So lagi po nating alalahanin na i-priority po lagi natin ang gawain ng Panginoon, unahin si Lord lagi. Dahil kung ano man ang meron po tayo ngayon, ang lahat ng yan ay galing po sa ating Panginoon. Amen po? So, ang ating Panginoon ay siya yung bugtong na anak na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung pinakamainam na handog para matubos tayo sa kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan. Siya yung pinaka-the best na wala nang maihambing pa, wala nang maitutulad pa, kundi siya lamang ang nag-iisang Diyos na nararapat para sa ikatutubos po ng ating mga kasalanan. Kaya sa ating pong paghahandog, ibigay din po natin yung nararapat na nakalaan sa ating Panginoon. Yung naghahandog po tayo na naandun sa puso natin na para ito kay Lord. Ginagawa ko ito dahil gusto kong maging tapat at gusto kong ipahayag na sa pamamagitan ng paghahandog po natin ay naipapakita po natin sa ating Panginoon na siya ay ating minamahal. Amen po? Dahil bago pa man po tayo nagmahal, nauna na si Lord na tayo ay minahal. At bago pa tayo magbigay, nauna na si Lord na nagbigay sa bawat isa sa atin. Amen po? Kaya nga sabi po nga dito sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10, sabi po, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen po. Yan ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Ang unahin lamang po siya, ang parangalan po natin siya, at kapag ginawa po natin yon sa ating mga buhay, kailanman ay hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Siya yung Diyos na tapat, na bagamat hindi tayo nagtatapat, paminsan-minsan, ay talagang si Lord hindi magbabago kahit kailan. Siya yung Diyos na mabuti, na hindi nagbabago, at ang pagmamahal niya ay mananatili sa atin. Kaya para po maranasan natin ang pagpapala ng siksik, liglig at umaapaw, tunay na lagi nating i-honor si Lord sa pamamagitan ng ating mga paghahandog. Kaya lagi po natin din tatandaan, giving is blessing. The more you give, the more you are blessed. Amen po? The more na tayo ay nagbibigay, the more na bukas palad tayo, the more na tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kasi yan si Lord. Tapat ang ating Panginoon. Amen po? Sige po, tayo na po ang maghandog ng may pag-ibig at kagalakan sa ating mga puso.
Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon ko, maraming salamat po sa lahat ng biyaya mo na pinagkakaloob mo, Lord, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon ko, dahil ikaw ang Diyos na tapat na hindi nagbabago, O God. Salamat, Lord, dahil muli binigyan mo kami ng pagkakataon na maibalik po namin sa iyo ang mga handog na ito, ang mga tithes and offering na ito, O Lord. Tunay, Lord, na ang lahat ng ito, Panginoon ko, ay kulang pa sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, O God. Kaya, Panginoon, salamat. Maraming salamat po, O Diyos, dahil ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, Panginoon ko, ay patuloy na nagtatapat, laging bukas ang kanilang mga palad. Kaya, Panginoon ko, alam ko rin, Lord, na ikaw ang Diyos na nakakakita ng kanilang mga puso at isipan, anuman ang kanilang mga pangangailangan, O Lord, ay ikaw, Panginoon ko, ang katutugon nito, O Lord, sa kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos. Kaya, Lord, ang mga handog na ito ay tinatanggap lamang ng simbahang ito, O Lord. Ngunit yan sa iyong kaharian ay nagsisilbing mabangong samyo na inyo nyo pong kinalulugdan. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa at patuloy na ikaw ang makita sa bawat isa, O Lord, at patuloy na mamunga sila, O Lord, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, higit sa lahat sa spiritual nilang aspeto, O God. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po namin muli ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Stress na ba? Dahil malapit na yung Pasko. Ilang days na lang po bago mag-Pasko. Sino po yung mga nagka-countdown dito? Ilang days na lang po ba? Hindi ko nabibilang eh. 9? Ano na po ba ngayon? 15? Mga 9? 10 days. Anyway, so, di ba, masaya tayo usually pag Pasko po, no? Siyempre, aside po from the gifts that we want to receive po, siyempre yung pinaka-main purpose po natin na nag-gather po tayo tuwing Christmas is, it's because nakakasama natin ating pamilya. Lalo na po yung mga kaibigan natin, relatives, mga loved ones po natin na matagal nating hindi nakakasama or nakikita. Tama po ba? Ayan po. And then, yun nga po, no, nabanggit ko sa inyo kanina about the gifts. Alam po natin na sa mga kababaihan, ano po yung pinaka-aantay na milestone sa mga kababaihan? Ito, hindi ko nadaanan to eh. Medyo, na-skip ko tong moment na to. Isang milestone na pinakakaabangan ng kababaihan. Alam niyo po ba kung ano ito? Ito po ay, ito po yung turn of events ng isang young lady or isang young girl into adulthood or womanhood. Alam niyo na po ba ito? Yan, debut. Thank you, Ate Isabel. Ayan po, no. Itong debut po na to is, sa mga kababayan. Yun nga po, sabi ko sa inyo, no. Ako kasi hindi ako nagdaan dito, eh. I mean, hindi ako nag-celebrate yung nag-celebrate ng 18th ko, yung katulad ng party na usual na ginagawa po natin. And one of the important part of this event na po ito, kapag may debutant po, is yung, kung familiar po kayo yung mga 18s, di ba? Andiyan po 18 roses, 18 symbolic treasures, 18, ngayon, ang dami ng revisions, no? May 18 bills, di ba? Ang sarap kasi may 18,000 kakagad. Ayan, so ito pong 18 symbolic treasures or gifts po, usually ito po ay binibigay sa isang babae or debutant, na kung saan ito po yung possible na it connects her from her past. Possibly ito po yung mga paborito niya mga gamit or mga collections or something that will inspire her. Lalo na pag medyo adult yung magre-regalo sa kanya. Di ba yung iba nireregaluhan ng kotse at marami pa po mga ibang gamit. And possibly po, itong sineselebrate natin na to or ginagawa natin pong pagbibigay ng regalo, symbolic gifts, and even in Christmas, nagbibigayan tayo ng regalo, possibly, nakuha po natin ito doon sa wise men, na kung saan somehow sila po yung nag-set ng example sa giving of gifts. Yan. So, ngayong morning na to is we're going to name our message the greatest exchange. Ayan po yung sa debutant. And this is yung title of the message, The Greatest Exchange.
Ayan po. So, tayo po'y manalangin muna. Let's pray. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa umaga na to. Patuloy na samahan niyo po kami, Lord, all throughout this service, na kayo lamang po yung patuloy na maitaas. Let your message be wrought. Let your message be planted in our hearts, in the good soil of our hearts, so that we may be able to see this season not just, or more than, beyond the gifts, beyond the reunions, beyond the joy, na magkakasama po kami, beyond the joy that we're going to receive something, but we just want to treasure this moment at ikaw lang po yung patuloy na ma-acknowledge, ikaw po yung patuloy na maging center of this season. We thank you, Lord, at let your message continue, Lord, to dwell in us, let your Holy Spirit guide us, and let your anointing be upon us, oh God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. So, ayan, basahin po muna natin siya sa Matthew 2 verses 1 to 12. Daanan po muna natin siya. Sabi dito, "Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem." So, pag binabasa po natin yung Bible or may mga passages po tayong binabasa, let us always take note of the places, of the prominent people na binabanggit po dito or the turn of events para hindi po tayo na, alam niyo po yun, nalo-lost track kung ano po yung binabasa natin. Ayan. So, verse 2, saying, "Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him." Verse 3, "When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him." Verse 4, "And when he had regard all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born." Verse 5, "So they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel." Verse 7, "Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared." Verse 8, "And he sent to them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also." Verse 9, "When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was." Verse 10, "When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy." Verse 11, "And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures," ayan, di ba yung binanggit natin kanina, symbolic gifts, "they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh." Verse 12, "Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed from their own country another way." Ayan. So, to make the long story short po, no, itong story na to po is about kung paano po pinanganak or saan po pinanganak si Jesus. And most of us, for sure po, familiar po tayo dito, no? Hindi lang po every Christmas, but nadadaan-daanan na rin po natin to. So, balikan po muna natin na kung saan po nanggaling si Mary and Joseph. Ayan. So, Mary and Joseph po, sila po yung nanay and tatay ni Jesus. Kaya nga po may one time may kausap ako. Sabi ko, nagtataka kami bakit si Jesus ang tawag sa kanya Papa Jesus as Mama Mary. 'Di ba? Hindi sila yung mag-asawa eh. Kumbaga, ang anak po nila is si Jesus. So, ang mag-asawa po ay si Mary and si Joseph at ang anak po nila si Jesus. So, during this time po, si Mary and Joseph, they have to travel from Nazareth to Bethlehem. So, gaano ba kalayo to? Sabi po dito ako kasi hindi ako driver eh. So, I'm not too familiar with yung distances. So, 135 kilometers po. Ito po kung nakikita nyo yung may nakabilog na blue po sa Nazareth, papunta po doon sa baba sa Bethlehem. Yun po yung trinavel po ni Mary and ni Joseph. And most likely, hindi po sila nag-travel by foot dahil itong lugar na po ito is pataas po and at the same time, si Mary po ay malapit ng manganak. So, kung ilalagay po natin siya sa Philippines setting po, ang layo niya po is, ang layo niya po is from CCOF Marikina to Tarlac City. Ganun po siya kalayo. Sino po dito yung taga Tarlac? Or siguro may mga kamag-anak kayo from Tarlac. So, most likely po sa infrastructure na meron po tayo and sa magagandang mga
maaayos na kalsada po is 2.5 hours ang travel via car. Pero syempre sila at that time, wala naman silang masyadong sasakyan. So, pinagdedebatehan pa nila kung donkey yung sinakyan nila. Basta may sinakyan silang animal. And dahil sila po ay mahirap lang, most likely mga list of animals yung sinakyan po nila. So, hindi po sila nag-travel yon by foot. And bakit po kailangan nila mag-travel from Nazareth to Bethlehem? It's because kailangan po, sila po ay sinakop ng mga Romano and they have to register. Kumbaga dito sa atin, ilalagay natin sa Philippine setting is sa PSA, may census po. At ito po ay pinag-utos sa kanila ni Roman Emperor Caesar Augustus. Kailangan po sila po ay nakadetalye or nakaregister po dahil sila po ay sakop. Okay, so PSA, kumbaga parang PSA sa atin po. In verse 1, sabi po dito, Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. So itong mga wise men na to po, ay si Jesus po ay pinanganak na during this time. And sabi po dito, yung wise men na to is coming from the east. So meron po dyan possibly, galing po sila sa Babylon, either sa Persia or somewhere na Arabian desert na place po. And they followed the star and syempre by the Spirit of the Lord. So yaan po yung distansya ulit nila again. Nilalagay ko po siya sa Philippine setting para makita po natin kung gaano kalayo. So yung po ulit yung may nakabilog na blue from Babylon. And then papunta po sila sa Bethlehem or sa Jerusalem po. And kung ilalagay po ulit natin siya sa Philippine setting, ang layo niya po na 1,300 kilometers po is ranging from Batangas to Cagayan de Oro. Ganun po siya kalayo. And imagine niyo po yung travel nila, most likely they traveled by a caravan, ano ba to, yung camel. At katulad po na lagi natin iniisip, no, hindi lang po sila 3 hari. Hindi lang po sila 3 hari, most likely medyo madami sila, pero ang na-identify lang na nagbigay ng gifts is most likely 3 items, di ba? Gold, frankincense, and myrrh. Ayan, so itong distance na po ito, it will take them 4 months, yung travel na to, ganito kalayo. Kumbaga kung lalakarin natin Batangas to Cagayan de Oro, kumbaga ang conversion niya po is 4 months. At yun po yung in-specify dito sa Ezra 7:9. Kung babalikan lang po natin sa Old Testament, sabi dito, on the first day of the first month, he began his journey from Babylon. Ito po, from Babylon lang po ito, pero most likely, etong mga wise men po ay nag-travel sila from Babylon or either Persia or Arabian desert. And on the first day of the 5th month, he came to Jerusalem according to the good hand of his God upon him. So, kung babalikan lang po natin yung tracing back sa Old Testament, most likely ito po ay 4 months travel. Sabi, the first month to nag-start ng journey and they ended in the 5th month. So, most likely, it's 4-month travel. Ayan. So, kung dito sa Philippines nga po, it is a 30-hour drive because of the infrastructure. And again, sila po, wala pa sila infrastructure no, wala pa mga bridges at magagandang daan. Most likely, dadaanan po nila is a desert. Ano ba sa Tagalog na desert? Desierto. Ayan po. So, imagine niyo po yung distance na trinavel po ng wise men just to give their gifts, just to worship the Lord. Ganyan sila katyaga na mag-travel. So, sino po ba itong mga wise men na to? Itong mga wise men po na to is, sila po ay, sabi dito, they are extremely wealthy. So, sila po ay mayayaman and very powerful, especially during the New Testament. At pumunta po sila kay Jesus, they followed the star to give their precious gifts to Jesus. And sabi nga po dito, and kung babalikan din po natin, ang background po nila Jesus ay hindi po sila mayaman. Diba? They came from a poor family. That's why, ang kanyang tatay po, tinuturuan niya si Jesus bilang anak niya po ng carpentry. Diba? Sa kanila po kasi, during their time, mababa po yung parang list of the jobs, itong carpentry. Pero syempre sa atin, marangal na trabaho po ang pagiging carpintero. Ayan po, no. Sa kanila po kasi may mga may mga discrimination when it comes sa jobs or sa mga how they get their source of income. So, yun po, no. Hindi po mayaman sila Jesus, pero itong mga wise men, they gave their gifts na kung saan very precious po ito. And sabi dito, the wise men regarded Jesus as royalty. Ito po yung tingin nila kay Jesus, royalty. And yung gift po na ibinibigay po nila is a worthy gift
when coming into His presence. So itong mga wise men na to, they are also familiar, very, very familiar po sa mga stars or anything na merong celestial objects, or yun nga po ang tawag is astronomers. Familiar sila with the planets, with the solar systems, with the galaxy, with the universe, with the sun. And di ba kaya nga po meron tayong mga study of the stars, yung mga constellations. At ito pong star na sinundan po nila, most likely it is a unique star. Kasi familiar na po sila sa star eh. Di ba? Hindi po ba kayo nagtataka na bakit sinundan nila yung star na yun? Di ba? Kung familiar naman na sila. Pero they saw something in the star na very unique, and most likely it is a miraculous event or star. And it brought curiosity upon them. At to make the long story short, it led them to where Christ was born. In verse 2, sabi po dito, saying, where is he? Sabi po ng mga wise men, no? Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star. Diba? Notice yung capital letter po ng his star. Ibig sabihin, itong star na to is, yun nga po, no? Something that they are not familiar in the east. Kumbaga sa east pa lang, kita na po nila. Diba? Sabi ko nga sa inyo, malayo yung trinavel nila po eh. From Batangas to Cagayan de Oro. Ganong kalayo, and yet they have seen this star and have come to worship him. So they inquired kung saan ba makikita itong King of the Jews, which is Jesus himself. And nabanggit ko nga rin po sa inyo kanina na during this time, nung pinanganak po si Jesus, sila po ay sinakop ng mga Romano. Itong location na kung nasaan po si Jesus. At ang pangalan niya po, ayan po, no? Yan po yung Judea, Bethlehem, and Jerusalem. So, eto po si King Herod, siya po yung, kumbaga parang siya yung na-assign dito sa location na to, kung saan po yung Bethlehem. So, tawag po sa kanya is King of the Jews, kasi nga po siya yung nag-govern, siya po yung governor dun sa place na yon. So, sabi dyan sa verse 3, when Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Bakit po ba siya na-troubled? Bakit siya na-anxiety? Kasi po, siya yung nag-govern during that time. And most likely, na naririnig na po nila yung prophecy, yung mga sinasabi noon, even in the Old Testament, na merong mabubuhay na sanggol na lalaki na magiging king of the Jews or magiging king someday. Kaya po nung may naririnig siya na parang medyo nagiging matunuga at finalo pa netong mga wise men, itong star, na-threaten po siya because of the power na hawak niya po as the Roman leader or the Roman governor at that time. So, even all Jerusalem with him, yung mga kasakasama niya, kumbaga sa Pilipinas, yung gabinete, natakot din. Kasi kumbaga, nako, baka ma-overthrow na tayo sa ating posisyon. And sabi dito, kaya di ba, they had gathered all the chief priests, scribes of the people together, and tinanong din nila kung saan pinanganak itong si Kristo. Ayan. So, yan po yung mga sakop niyang mga yung Galilee, Samaria, at yung Judea po, na kung saan nandun yung Bethlehem, Jerusalem, which is the center of worship. Ayan. So, ito namang photo po na to, hindi ko alam kung ito yung original photo niya, but yan po yung Bethlehem. Ang Bethlehem po is one of the smallest town doon po sa lugar na yon. At talagang ang baba ng tingin nila, at even the poorest of the poor lives here. Kaya po sobrang liit pag sinabi nila na taga saan ka. Di ba minsan ganun tayo pag first time mo kilala, saan ka? Saang probinsya ka? Pero sa kanila pag sinabing, ay taga Bethlehem ako, it is something that you will not be proud of. Kasi pag sinabing Bethlehem, ay poor ka, di ba? May ganun discrimination sa kanila po. And karamihan po ng mga shepherds, yung mga nangangalaga ng tupa po, is doon sila nakadestino or doon sila, kumbaga doon sila galing. Ayan po. Kaya talagang ang baba ng tingin nila sa Bethlehem. Kasi nga po, ang pagiging shepherd or yung pagpapastol po is one of the dirtiest job. Kasi di ba, ang dami mong hayop kumbaga siguro kaamoy mo na rin yung mga tupa na inaalagaan mo. Ayan. So, siya po ay smallest or the poorest town doon po sa kanilang nayon at ranging about 300 to 3,000 people. Dito po ba sa Marikina, ilan ang nakatira?
Hindi natin alam, no? Di ba, facts, dapat kailangan alam natin yan. Anyway, so yung maliit lang yung populasyon po dito sa loob ng Bethlehem, and yun nga po, no, ang source of income nila is farming and yung shepherding po. Na kung saan, yun nga po, sabi ko sa inyo, despised talaga sila, ang baba ng tingin sa Bethlehem. Pero makikita po natin dito na in verse 5 and 6, sinabi po dito, tubugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ang Bethlehem po ay nasa loob ng Judea. At hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. So makikita po natin na kahit yung mga tao, yung mga nations surrounding them ay ang liit po ng tingin sa Bethlehem, pinili po ng Diyos Ama na doon po ipanganak si Jesus. Kasi gusto niyang gusto niyang i-boost, gusto niyang magkaroon ng reputation, gusto niyang ma-uplift yung pagkakatingin sa kanila or yung pagtitingin sa kanila ng pagmamaliit. So, pinili talaga ni God the Father na dito ipinanganak si Jesus Christ. In verse 7, sabi dito, Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. So si King Herod, pinatawag niya po itong wise men secretly, discreetly, para po itanong kung saan po pinanganak si Jesus or what time po nag-appear yung star. Kasi from there, malalaman nila kung gaano nakatagal. So, during this time din po, syempre, andun yung kaba niya dahil possibly ma-overpower na siya or ma-overthrow po siya sa kanyang position being the Roman governor. Dahil sinakop po sila ng Romans po. No? By the way, si Herod po ay hindi po siya Romano. Most likely siya po ay Arabic. At nagkaroon lang po ng favor ang kanyang tatay, kaya po nagkaroon sila ng Roman citizenship. Diba sa ibang bansa may ganon din po na parang pag 10 years ka na nakatira sa US, I don't know lang ngayon pero dati parang may ganong sila Ngayon ayaw na ni President Trump. Pero dati ganon parang basta pag pinanganak ka doon, automatic American citizen ka. Sa kanila naman po, nakuha nila yung Roman citizenship, dahil nagkaroon po ng favor yung tatay niya. So, kaya siya naging somehow Roman ang kanyang citizenship. So, yun po, no? Nagtanong itong si Herod sa wise men kung saan po, sabi dito, to know that time kung kailan po nag-appear yung star. Bakit po ba niya tinanong? Is it because he wants to worship the Lord? Or is it because may desire ba talaga siya na makita out of curiosity like the wise men? Diba? Hindi po. Ito po yung sa verse 8, sabi dito, And when he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child. And when you have found him, bring back word to me that I may come and worship him also. So, syempre, ni-reason out niya lang yan. Kasi pag sinabi niya na hindi, ipapapatay ko yan pag nalaman ko kung nasan yan. Syempre, itong wise men, hindi na yan babalik talaga for sure. Pero ito, sinabi niya lang po, para lang bumalik sa kanya yung wise men. And on the latter verse po, sa verse 12, di ba sinabi doon, winarn sila po na hindi na bumalik kay Herod or kung saan sila nanggaling. Kasi nga, may ganong threat po. Ayan. So, in verse 8, sabi dito, di ba, bring back word to me that I may come and worship him also. And during this time also, from the star na nakita po nila yon and even the travel, considering the travel, 4-month travel ng mga wise men, to correct lang din po sa atin, makikita po natin na yung nakikita lagi natin na on how they depict the picture of nativity or yung Bethlehem, hindi na po newborn baby si Jesus. Okay, so coming from the 4-month na nag-travel po ang wise men, most likely they are mga approximately siguro mga 4 or 5 months na si Jesus at this time. So hindi na siya yung talagang newborn baby na sobrang liit. Diba? Kasi yun yung madalas natin na nakikita na nakapicture, diba? Sa Bethlehem, na baby pa si Jesus. Pero hindi po, medyo malaki-laki na po siya. And in verse 9, sabi dito, When they heard the king, si King Herod, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Kaya po, pansinin niyo yung description, young child. Diba? Sabi ko sa inyo kanina, take notice of the prominent people, places, yung mga terminologies, or yung mga how they address people. Katulad po niya, young child.
Di ba, hindi na po newborn babies, di ba, or newborn baby, kundi young child. So most likely yan nga po, 4 or 5 months na po ito. And sabi dito sa verse 10, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. So imagine niyo po, ginabayan sila netong unique or miraculous star hanggang sa from the east, nakita na nila yung star hanggang sa makita na nila kung nasaan mismo si Jesus, si Mary and Joseph. And yun nga po, no, talagang hindi lang joy, sabi dito, yung nakita niyo po kung paano dinescribe exceedingly great joy. Hindi lang siya yung parang pag nanalo ka, ay, thank you Lord, may TV na ako. Hindi lang po, exceedingly. Ibig sabihin, sobrang kasiyahan. Lubos, ano yun? Lubos, lagpas. Ayan, so, yun nga po, no? So, bakit kaya nilid sila netong star sa ating Jesus or sa ating Panginoon? The reason is possibly it's because Jesus is called the morning star, na kung saan po it depicts or it pictures or symbolizes hope and assurance. Kasi yun nga po sabi ko sa inyo, during this time, they were governed by the Romans. At gusto na nilang ma-free up dito kasi grabe-grabe yung ginagawa ng mga Romano sa kanila. Over yung tax na kinukuha sa kanila. And Jesus as the light of the world. Ito po yung sinasabi sa John 8:12. Sabi dito, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. So, yung star na yun, it symbolizes that Jesus also is the light of the world. So, ano po yung purpose ng pagdating po ng wise men? It's to pay homage. Para po sila magbigay aside from the gifts that they want to give kay Jesus, ay gusto po nila mag-worship. At sabi po dito sa verse 11, and when they had come into the house, they saw the young child, again, young child, with Mary and his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. So tatlo po yung binigay nilang regalo, but it doesn't mean that they were only 3 wise men. 3 blind mice, meron po. Pero isa wise men, most likely madami po sila, pero tatlo yung gifts na binigay po nila. So, let us take a closer look, kumbaga mag-zoom in po tayo dito sa gifts na binigay kay Jesus. Kung bakit po ba ito binigay kay Jesus. So, the wise men offered or presented the gifts. Ito po ay mga unusual gifts, di ba? Parang siguro pag sa atin ito binigay, siguro ang accepted lang sa atin is gold. Kasi may value, mataas ang value, even pag tumagal-tagal pa po. Pero itong myrrh and frankincense, parang medyo questionable ito sa atin kapag ito po ay binigay. But take notice on why they gave these gifts to Jesus. It's because it's prophetic. Pag sinabi po prophetic, sinabi yan ngayon, and then more years, kumbaga bago siya mag-come into fulfillment or malalaman. And it is a symbolic gifts. Something that is hard to find, something that is expensive, and gifts na talagang that will fit a king. So ito po, yung number 1 na binigay po dito is the gold. Ayan. Sino po dito gusto gold? At sino bumibili ng gold? Gold jewelries, golden wares. Diba? Paano po ba ito nakukuhang gold? Ito po ay galing sa mina. Yung iba po ay galing sa mga tubig. Diba? Sa mga rivers and streams. At ito po ay sinasala sa tubig with a chemical para ito po ay ma-purify. Una po yung mga metal base ang matatanggal po dito, madedetach po doon sa gold, and then kakalinis po nito ng tubig with the chemical, natatanggal yung mga silver hanggang sa ma-purify po siya na at least 99.99, di ba, daig si safeguard, 0.9% ng gold ang makukuha dito po, no? And yun nga po, nilalagay din po siya sa crucible. Yun po, yun nasa third picture. Yung mainit po yan na metal container na kung saan nagme-melt po yung gold at natatanggal pa po yung mga impurities. And we all know na kapag tayo po ay bumibili ng gold, ito po ay ginagamit lamang po natin sa mga special occasions. Di ba? Pag pupunta ka ng Divisoria, hindi ka mag-wear ng gold. Tama? Di ba? Kasi ako may nakasakayan ako na nag-wear siya ng gold. Yun, napitik. So, nanakaw sa kanya. So, we only wear gold sa mga special events. Di ba? At even yung mga golden wares natin, lalo na sa mga mamis or lola natin, di ba? Nilalabas lang natin yan kapag special yung bisita. Pero pag yan yung laging kapitbahay mo lang ng punta sa inyo, hindi mo ilalabas yan. But we only use that gold for special purposes or for special people, ika nga, mga VIP.
Ayan. So itong gold po na to, sabi ko nga sa inyo, is very rare at very expensive po siya, no? And sabi nga, ang gold ay hindi po yan nababurn. Hindi po yan na destroyed by fire. Kaya nga po, we give value dito sa gold na to po, no? And ano po yung spiritual significance nito kung bakit binigay po ito kay Jesus? It's because, sabi po dito sa, yung spiritual significance po nito, it speaks of Jesus, even though He was 100% human, He is also 100% God. Diba? Galing po siya sa langit. He existed even the world began. Diba? Even before the world began. Kaya nga po, we also acknowledge His sovereignty. Pag sinabi natin sovereignty, siya yung may hawak ng lahat. Diba? Kaya nga po, hindi basta-basta nahuhulog yung star, hindi basta-basta lumalapit yung sun sa atin, because siya yung may hawak netong lahat at may control. And He is also, yung divine nature. He is 100% God nga po, no? And kung babalikan lang po natin yung passage po ni Daniel 3:25, ito po yung time na pinatapon po sila Daniel po, no? Yung kanyang silang mga kaibigan niya po. At kahit po pinatapon sila doon sa sobrang init, di ba? Sino na po dito yung nakalapit doon sa oven ng tinapay? Yung pugon talaga, ha? Hindi yung kitchen oven. Sobrang hot po nito. At itong, kung gaano yung kahat to the point na yung mga nagpapasok sa kanila ay pwede pong masunog. Ayan. So makita po natin dito sa Daniel 3:25, sabi dito, "Look," he answered, "I see 4 men loose." 3 lang silang pumasok sa pugon. "Walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the 4th is like the Son of God." Imagine niyo po, this is an Old Testament scripture, and yet they saw the Son of God. Who is the Son of God? Jesus. Di ba po? So makikita natin na He is a gold, in a sense na hindi po siya na-destroyed by fire. Ayan, so makita po natin na kahit bumaba po siya dito sa langit, He was not, he was tempted in every way, and yet He did not sin. It's because gold po siya, di ba? Ang gold kasi kahit sunog-sunugin mo yan, it will remain as gold. Ayan. So the second gift na binigay po kay Jesus is the frankincense. Sorry, naputol pala. Ayan, frankincense. Ito pong frankincense, paano po ba ito nakukuha? Okay. So actually, parehas lang halos sila kung paano sila nakukuha. Yung frankincense and myrrh ay galing po ito sa mga trees na kung saan ito po ay yung tinatawag na process na incision or yung, yung sa paint, di ba yung pag nagtatanggal tapos magpapalit ka ng paint, ganun yung ginagawa nila, sinasaktan nila, tinutungkab nila po. So ganun po nakukuha. And then, itong frankincense, ito po yung mga white na yung dagta. Sino po dito nagluluto? Na-try nyo na magluto ng sayote, maghiwa, di ba nagdadagta po siya, kaya ginaganon pa natin yung dulo sa So yung frankincense, parang ganun siya, yung pag tinutungkab po yung puno, may lumalabas na white liquid po. At itong white liquid na po ito is, itong incision or yung pagtatap po dyan, ay it only happens twice or thrice in a year para medyo makahinga po yung tree or else medyo magiging extinct na sila at hindi na makakakuha ng frankincense resin po doon. And sabi dito, it has to be sustained since hindi po ito replaceable. And yun nga po, para ma-preserve ito, kailangan yung mga nagtutungkab po dyan ay hindi po basta-basta mga tao, kundi trained po sila na yung tawag sa kanila is tappers. Tappers. Ayan. So, tappers ang tawag sa kanila po, no? And sabi po dito, this frankincense, or kung familiar po kayo, may mga other religions pa rin po na gumagamit neto, yung nilalagay doon, tas yung ginaganon-ganon po. Di ba naaamoy nyo yun, di ba? Ako ayoko rin ng amoy nun kasi sobrang tapang at hindi siya pleasant in a sense na amoyin. But sabi dito, in order for it to release its fragrance, yung amoy niya po is it has to be burned. Okay? So yun po, no, ginagrind po siya into powder, and yun nga po, no, susunugin siya or aapuyan po siya. At it produces a balsam-like odor. So, balsam. Saan ba ginagamit ang balsam? Sa mga taong patay. Di ba, usually? So, it is also used in most sacred elements of worship to God. Kung familiar po kayo how they worship God in the Old Testament, kasama po itong frankincense. Kailangan meron silang elements na itong frankincense as their sign of worship to God. Ayan. So, gano'n siya kamahal? Per liter, it costs
348,000 pesos sa Philippines. So, syempre, as our God, si Jesus Christ, we must give Jesus our worship. Okay? So, it also typifies or it also symbolizes yung suffering. Kasi yun nga, sabi ko sa imagine niyo yung puno, no? Kailangan niya mag-suffer for it to produce a sap. So, kailangan niya mag-suffer. And it also speaks, spiritual significance nito is Christ's sinless nature. Diba? Sabi ko nga po sa inyo po is Jesus was tempted in every way and yet He did not sin. And the last one po is yung myrrh. Kung paano po ito nakukuha is almost the same po with the frankincense. Ganun din po, itatap nila, tutungkabin nila to get the sap from this tree. And sabi po dito, ito po ay ginagamit para i-relieve po yung mga periods na mga kababae, mga pag may dysmenorrhea, pwedeng gamitin siya as toothpaste. And mostly, ginagamit po siya pag nagde-dress, pag ginagamot yung mga wounds pag may mga nakikipag-war. And mostly, ginagamit ang myrrh po for embalming purposes. Ito po ay may aromatic, kumbaga maamoy. Din po ito like the frankincense. And sabi dito, considered po siya as luxury item. So, valuable perfume din po siya. Kaya po, sobrang mahal niya rin po. And yun nga, ginagamit din po siya as myrrh, yung as anointing oil. And sabi ko nga sa inyo kanina, as the embalming fluid. No po? At sa Egypt po kasi, when they embalm or kapag nag-embalsamo sila, it takes 70 days para i-embalsamuhin nila or i-preserve nila yung taong patay. But take notice also na when Jesus died, supposedly po, hindi po siya mag-grant ng burial. Kasi sa kanila po, since supposedly, ang mga Hudyo po, ang pinaka-death penalty na po sa kanila is stone to death. Kaya nga, pansinin niyo po yung woman caught in adultery, di ba, stone to death. Sabi niya, sige, kung sinong maunang bumato, stone to death. But since they are conquered by the Romans, ang pinaka-highest form of death penalty po sa kanila is crucifixion. And supposedly, since Christ was crucified, denied po sana siya ng burial. Pero dito makikita natin that there was an exemption. Dito sa John 19:39, sabi dito, in Nicodemus, siya po ay isang disciple or isa po siyang follower of Christ, na kung saan tuwing gabi siya nagve-visit kay Christ. Also came bringing a mixture of myrrh and aloes and about 100 pounds. Kumbaga, madami talaga. 100 pounds is about 45 kilos na dala-dala ni Nicodemus para po ito ay nung namatay na si Jesus, nung kinuha na nila yung body ni Jesus. Sabi ko nga sa inyo, it was an exemption that supposedly Jesus ay hindi siya supposed to have a burial. But here we are reading it. Ibig sabihin na he was granted the burial. So, itong precious ointment na to was a quantity befitting the embalming of a king. So, sakto, kumbaga, fit na fit talaga na pang-embam sa ating Panginoong Jesus. And Jesus was a king. He was the king. He was the original king of the Jews. And myrrh represents the nature of the lamb, meekness. Ayan. So, sabi dyan sa Isaiah 53 verse 7, we all know that Jesus suffered and died. Diba? Hindi po madali yung kanyang pinagdaanan just to redeem us and free us from all our sins. Sabi po dito sa Isaiah 53 verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kauntiman. So makita po natin na even Jesus was being tested like a lamb. No, sabi po dito, kahit ang daming sinasabi sa kanya, kinutsa-kutsa po siya, he did not say a word. 'Di ba? Tayo minsan parang konting tingin pa lang, tingin mo. 'Di ba? Konting pa lang sa iyo tingin pa lang may react na tayo, lalo na pag may ginawa sa atin, talagang alam mo na 'yon, nature ng tao, pag may ginawang masama sa iyo, gawandan kita ng masama. Pero here we read na si Jesus, kahit kinutsa-kutsa siya, even though he was sinless, yet he did not open his mouth. And katulad po ng isang sacrifice po, sa kanila meron silang specifications ng sacrifice. Kapag medyo rich ka or may kaya ka, you can offer a lamb, yun po, no? Pero kapag ikaw po ay wala, you can offer a turtle dove or a pigeon, kumbaga parang kalapati, yun po, no?
At makikita po natin na si Jesus po ay he was tested. Di ba? Dumaan po siya sa trial, sa temptation, sa sin, and yet he did not give in. He did not give in dun sa sin na po yun, no? Even though he was 100% human. At and syempre for this sheep or for this lamb to be qualified, ang lamb po is ano siya less than a year older, ang sheep naman po is more than a year older, or baliktad ako. Yan. So, ito pong offering na to is it has to be inspected. Hindi po yan yung parang pag nag-offer ka during their time ay accepted na kagad. Sa kanila po, it has to be inspected. Kailangan wala yung defect, walang blemish, walang natungkab na, alam mo yun, kumbaga may peklat or may sugat. Hindi po pwede yun. Kasi once na nakita yan ng priest, in-inspect niya tong offering mo, automatic rejected po yan. But we know that Christ was the Lamb of God who takes away the sin of the world. And when He was inspected, nakita po natin na He passed or He was qualified to be a worthy offering. Kaya nga po itong wise men na to, they gave myrrh, di ba, kay Christ on His death. Kumbaga even nung pinanganak pa lang si Christ, kasi nga po meron na silang tinitignan na pwedeng or mangyayari kay Christ. Ayan. So in summary, sabi po dito, these three gifts were prophetic. Imagine niyo po, Christ was just about 4 or 5 months and yet He received these gifts, gold, frankincense, and myrrh. Na sabi ko nga po sa inyo, these are symbolic gifts na kung saan, sabi dito, Jesus, who was God, signifying the gold, was born to suffer frankincense and die myrrh for the sins of the world. So itong mga symbolic gifts na to, it speaks of ano yung pagdadaanan, ano si Christ, and ano po yung pagdadaanan niya in the future. And we all know that our Christ lived about 33 and a half years here on earth. At yan po yung pinagdaanan niya, di ba? He was tempted in every way, He was bruised, He suffered until He died to redeem each and every one of us. Pero alam niyo po, the wise men, sabi po dito, di ba, the wise men, ang nag-draw po or nag-motivate dito sa wise men na to worship Jesus, to come, kahit gaano po sila kalayo, is pumunta pa rin sila dito sa Bethlehem, is to offer their expensive gifts to Jesus. Di ba? Ito nga pong gold, frankincense, and myrrh. Pero alam niyo po kung ano yung matinding katotohanan dito? Gusto niyo po ba malaman? Alam ko, alam niyo na po ito. And yet, I will reiterate po ito. No? Even before these wise men gave their gifts to Jesus, Jesus already and willingly gave His greatest gift to us. Kaya nga po, ang title natin is The Greatest Exchange. Di ba? Bago pa man nag-offer po itong mga wise men na to ng expensive, special, di ba? Gifts nila kay Christ, Jesus already had us in His mind na ibibigay niya yung buhay niya for us. Kaya nga po ito yung sa Romans 5:8. Sabi dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noon tayo'y makasalanan pa. Ito po yung sa English version, sabi dito, but God demonstrate His love toward us, that while we were yet still sinners, Christ died for us. Sino po dito yung makasalanan? Amen, di ba po? Sino po dito yung nagkakasala pa din? Amen, di ba? Imagine niyo po, kahit nung time na hindi pa natin kinikilala ang Panginoon, minahal na niya tayo. And how did He demonstrated it? By giving His life, His very precious life unto us. Kaya nga po itong verse na to, napakaliit lang po niya, but please, I am encouraging each and everyone na please memorize this. Tagalog, English, just memorize it para mas lalo natin manamnam yung message ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Di ba, ganun na lang kadakila. Sabi nga, ganun na lang daw kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa atin. That, di ba, while we were yet still living in sin, He died for us. Even yung the future generations to come, mga anak natin, anak ng anak ng anak natin, the future generations to come, sakop po ng pagmamahal ni Kristo. Diba? Kaya let's us continue to ponder on this verse, on how great, how stubborn the love of the Lord to us.
that He gave His only Son. Di ba si God the Father, He gave His only begotten Son. Kaya nga po, di ba doon sa song na Worthy is the Lamb, I like that, I like that line na the darling of heaven, the darling of heaven's crucified. Imagine mo, ang ganda ng tayo niya sa langit. He was a king. He was a God. Di ba? He is a God. And yet, bumaba siya dito sa lupa. Di ba? Sino ba tayo para tubusin niya? Di ba? Kaya nga po, dala-dala niya lahat ng guilt, ng shame, lahat ng kasalanan natin, name it. Whatever that is, our past, even the present, even the future mistakes, dala-dala po yan ng ating Panginoon. And even, yun nga sabi ko sa inyo, even before tayo na ipinanganak, di ba, lahat ng ipapanganak, automatic living in sin, may sin na nakadikit na po sa atin. Kaya nga po pansinin natin, the last moment, before His last breath, nung si Jesus po ay nakapako doon sa krus, di ba? He took all our guilt and shame and all the sins. Kaya nga ang Diyos Ama hindi makatingin sa Kanya. Di ba? Because God the Father is a holy God. He cannot look. He cannot, kahit lumingon, kahit sandaling lingon, hindi niya kaya Kasi kasalanan niya I am a holy God. Ikaw, yun na yung tingin niya kay Christ Because daladala niya yung sin ng sangkatauhan po. And kaya nga ang sigaw na ng Diyos dito ng ating Panginoong Jesus, my God, why have you forsaken me? It's because 100% human siya, ramdam niya yung bigat na hindi na ako makonsider na anak. Imagine the weight of that. Kung kayo yun nandun sa krus, daladala niyo lahat ng kasalanan ng tao. And then your Father cannot look upon you because of the sins, the weight of the sins of the world you are carrying. Kaya nga po, we are able to give our lives, to offer our lives to Him because of this verse. 1 John 4:19. Sabi dito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sabi, we love Him because He first loved us. You know, as a human, hindi po tayo capable to love. But because God demonstrated, God gave His love, God made us experience again and again His stubborn love. That's why we are able to love God back. That's why we are able to love yung mga tao. Diba? Even though some of us are unlovable, or most of us is unlovable. Kaya nga po binigyan niya yung bugtong na anak niya And si Jesus mismo, He gave His life verily, willingly, His precious and costly life to ransom many, para tubusin po tayo. And it is the ultimate sacrifice, the greatest form of love. Diba? Lahat tayo, mga tao, naghahanap ng love. Love sa opposite sex, love sa gamit, approval, appreciation. But you know, only the Lord can give that. That highest form of love that we've been looking for. Kaya nga po dito sa John 3:16 Sabi dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Diba? Sa Tagalog po, basahin natin para mas ma-embrace natin yung message. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Lahat po tayo naghahanap ng pag-ibig. Lahat tayo gusto natin mabuhay. Even after our earthly life, we still want to live with the Lord. Kaya nga po nandyan ang ating Panginoong Jesus He is the only way. Diba? To salvation. Siya po ang nagbayad ng lahat. Even though He was sinless, dinala niya lahat ng kasalanan natin. He carried all the weight of the sins of the world. Sa Kanya, very costly yun. It cost Him His life, His very life. But sa atin, it is free of charge. And ano po yung kailangan natin gawin?
we just have to receive this gift. Right? We give value to it. We just give our lives to the Lord. Because He doesn't want anyone to perish. He wants us to live with Him again. Because we were separated sa Kanya. The moment when Adam and Eve sinned, that's the moment that we got separated from the Lord. And yet, nakita niyo po, God the Father was the initiator. Siya na nag-initiate. Siya na nag-provide ng daan. And it was Jesus. Diba? He is the way, the truth, and the life. Kaya po, ito yung title natin, The Greatest Message. And in conclusion, sabi po dito sa mga awit 116 verse 12, sabi, kay Yahweh na aking Diyos, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ano po ba yung maaari nating ialay sa Panginoon? Hindi lang po ngayong season na to, but every day. Ano yung kaya, ano yung maaari nating ialay sa ating Panginoon. Kaya as we end, let us sing this song. Di ba tayo pa tumayo? Hanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Kahanga-hanga, kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang galayan kay tanging mithiin, iandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, ibigin mo. Ang galayan kay tanging galayan kay tanging mithiin, ang lahat sa akin. Bawat araw
Kasing laki yan ng barko. But your love for us is beyond, Lord, bigger than, greater than the seas, Lord. Lord, nagpapasalamat kami dahil lagi kayo naririyan sa amin. Lord, we just want to take this moment to ponder on your goodness, on your great love for us, the greatest exchange, the greatest love that you have bestowed upon us, na kahit kami po'y makasalanan, ay hindi mo kami tinigilan, Lord. You have showed it to us again and again. Kaya ngayong umaga na to, Lord, may you continue to renew our minds, Lord, that we ponder on our lives, na itong buhay na binigay nyo sa amin, this eternal life. At kung meron man, Panginoon, dito na hindi pa po nakakakilala sa inyo, wala pang relasyon, Lord, we just pray, Lord, that you will touch their hearts, that you will revive their spirit, Lord. Nakatulad, Panginoon, ng isang usan na uhaw, Lord, gutom na gutom sa presensya mo, ay maging ganun din po ang aming mga puso, Lord, that we will take this time, Lord, to seek you. Take this time, Lord, to know you, to build our relationship with you. At sabi nga, Panginoon, doon sa Psalms, Lord, ano yung maihahandog namin sa inyo? Sa kabutihan mo, Panginoon. Sa kabutihan mo, Panginoon, na i-offer namin ang aming mga buhay sa inyo. Lord, we just want to surrender our lives to you every day of our lives. Na kung saan ikaw yung mithiin namin, ikaw yung desire namin, ikaw lamang, Panginoon. At yung araw-araw, Lord, na ikaw yung nanaisin namin, ikaw yung araw-araw na hahanapin namin, pagising pa lang namin, Panginoon, na ikaw na po yung mai-experience namin, yung pagyakap mo na, yung comfort mo, even to those people who have lost their directions in their lives, would you just heal them, Lord? Would you just help them to get back dun sa track na nais mong tahakin namin. And even for those people who are experiencing anxiety, depression, Lord, even that worries, insomnia, whatever that is, Lord, that is causing them, Lord, to stop from seeking you, Lord, I just pray, Lord, that you will cut this. That you will cut this, Lord, and you will just open the windows of heaven and pour out your joy, your comfort, your peace, your breakthrough, Lord, and even your Holy Spirit to guide us. Lord, we pray, Lord, for your peace, Lord, that passes all understanding. Para yung aming mga isipan, Lord, ay Philippians 4:8, Lord, everything that is true, everything is noble, everything that is praiseworthy, ay yun lamang, Panginoon, ay yun lamang ang aming iisipin, Lord, pagbubulayan. And we can only meditate this, Lord, by reading the Bible, by reading your word that washes our minds. Lord, hayaan mo na itong puso namin, Lord, we will continue to seek you and you alone, Lord, more than anyone else, more than anything else, above anything, Lord, ay ikaw lamang, Panginoon, yung patuloy na hahanapin namin. Ikaw lamang, Lord, and we just want to offer everything unto you, Lord, our lives, dahil alam namin, Lord, na itong buhay na pinagkaloob niyo po sa amin ay kulang pa. Pero hayaan mo, Lord, that this life will give honor, that this life will worship you, that this life will be a worthy offering before you, Lord, that this life will be a pleasing aroma before your throne. At alam namin, Panginoon, na marami man kaming pagdadaanan, pero hayaan mo, Lord, na ikaw yung gumabay sa amin, that we will allow you to take control of our lives. And from this moment on, let your anointing, let your Holy Spirit continue to quicken our spirit so that we may be able to live in the holiness and in godliness of the Lord. Sige po, ate po, itaas ang ating mga kamay. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa umaga na to, sa message na binigay niyo po sa amin. Lord, we pray, Lord, that we will continue to give value to our salvation dahil ito po ay free of charge to us, but it was costly on your part. Lord, we just pray, Lord, that the blood of the Lamb will continue to be upon us, Lord, that no sin will continue to entangle us, that only our love for you
ay maibigay namin dahil ikaw po ang Diyos na dakila and who is worthy of all our praises. Salamat, Panginoon. May you continue na ingatan niyo po kami, Lord. May the joy of the Lord be our strength. May your words continue, Lord, to be our guide, to be our lamp and light unto our path. Salamat, Panginoon. We just glorify your name and we just love you more and more. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.